Okay, magandang gabi sa ating lahat. Amen. Sisimula sa ating gawain para sa ating Panginoon na tayo ay magpuri sa Kanya. Tayo ay sa gabing ito, nagalak tayong lahat dito sa Amen. Tayo ay sabay-sabay lingkod sa ating Panginoon. Ang kabataan, seryoso at sapunin natin ang salita ng Diyos. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Kahit naman kabisi natin, kailangan pa rin natin ang tama. Yun yung natin sa susi ng buhay natin. Unahin natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon nagbigay ng buhay sa atin dito sa Hallelujah. Kaya habang buhay tayo na bubuhay dito sa mundo, maglingkod tayo at mawala tayo dito sa mundo, magkapiling natin ang ating Panginoon. Okay, magandang gabi muli at sa mga nanonood sa live, patuloy lang tayo na makinig at magpuri sa ating Panginoon. Natin ay gawain sa mga kasanglibutan ng gawain. Padalahanin natin ang ating Panginoon. Okay, bago tayo magsimula, awitan natin ang ating Panginoon. O Lord, my God.
that on the cross, my burden gladly bearing, and then died, take away my sin. Sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. I shall come, be nations, and take me home. Joy shall fill my heart, and I shall stand in humble adoration, and my God, how great thou art. This is my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Okay, hindi po natin. Nalangin tayo sa O Lord na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa gabi mo. Lord, gabayan mo kami sa oras na ito at sa araw-araw namin ang paglakbay. Lord, pinapasalamatan namin sa araw-araw namin pag-isip na ikaw ang aming kapatid. Ikaw ang nagbibigay sa aming kalusugan at anumang kalakasan sa aming katawan. Ikaw ang nagbigay, Lord. Pinapasalamatan namin, Lord, buong puso ang inyong paggabay at ang inyong pagligtas sa amin. Lord, maraming salamat sa mga ibibigay mong oras sa amin dito sa ibabaw ng mundo na kami ay nandirito pa sa lupang ito, na kami ay nagpupuri habang buhay na mawala ng dito, habang buhay kami Lord, maraming salamat sa mga bagay na pangailangan namin na ibinibigay mo sa amin, na inaabot mo, ginagawa mo. Lord, maraming salamat sa gabing ito na kami ay makapakinig sa inyong salita, na may matutunan sa gabing ito kaming lahat na nandito at ang mga nanonood sa live, na kung sila ay patuloy na nanonood, na sila ay may matutunan sa salita. Lord, nandito kami
Sinasaliksik namin na kami ay hindi mabulag sa katotohanan. Lord, maraming salamat na pinagbuo kami sa salitang na kami ay tunay na hinahanap namin ang anumang bagay na kami ay maliligtas dito sa mundo. Na kami ay makapiling pag mawala kami dito sa mundo. Ikaw ang aming kapiling. Lord, maraming salamat sa binibigay mo sa amin na kalakasan, kalusugan sa bawat isa at sa bawat nanonood. Lord, na ikaw ang dakilang tagapagligtas na ikaw ang gumagabay sa lahat ng iyong mga pinapasalamatan namin, Lord, sa gabi nito. Ikaw ang mangusap sa bawat isa. Nagamit mo ang aming mga puso. Ipuin mo ang aming mga puso, ang aming kapatid. Lord, ikaw ang mananahan sa bawat isa dito at sa bawat nanonood sa amin. Lord, maraming salamat. Ikaw ang manguna sa gabi nito. Napaligay mo nila sa Panginoon Kristo. Amen. Okay. Hallelujah. Magandang gabi ulit sa ating lahat. Amen. Dito sa gabi nito, patuloy tayo sa gawain. Hallelujah. Kaya anong bagay na kabisihan natin, unahin at pari natin. Amen. Sa gabing ito, may isa ba sa atin na papatutuo sa ating Panginoon. Hallelujah. Papatutuo tayo kung ano ang mga natin na nararanasan Tama. Amen. para si dito ang ating Panginoon na tayo ay naggalang dito ang Panginoon sa atin, tayo ay pinapakinggan kung anong bagay na ipapatutuo natin sa mga kapatiran na ito ang ipinahayag at binigay na Hallelujah. sa ating puso ang mga bagay. Kaya ihiling natin sa Panginoon at kasi tayo pag nagpatutuo na tumayo tayo dito, sabihin, pinapatutuwanan mo ang ating Panginoon. Amen. Kasi kung tayo ay papatutuo sa ating sa bawat isa sa atin, ang tunay na pinapatutuwanan natin ang ating Panginoon. Kasi yun yung nagbigay sa atin, yun yung mga inabot natin sa ating Panginoon. Kaya yun yung mga tunay na ipapatuloy natin. Bagay o ano mga binigay sa iyo. Ano yung nasa sa inyo niyan. Kung naungusap sa inyo ang ating Panginoon. Kasi yun po. Sige, pangunahan ko nila. Amen. Ito ay unang-una pinapasalamatan ko ng ating Panginoon. Kasi kahit lagi sa akin pinapahalala ang ating gawain at sa parang nasa isip ko na ayaw na mawala ang Tama. ating Panginoon
sa ating Amen. gawain. Mm. Kaya kahit nasa busy ka, kahit mas busy ako, talagang parang may bumubulong Bulong. Oo, sa akin totoo yan. ating Panginoon. Kahit busy. Tapos kahit anumang bagay na napaka-importante na inaabot sa atin ng mga bagay, iba mga kamag-anak ko, mga iba-ibang importante, parang may bumubulong ng ating Panginoon sa akin Amen. na sino ba ang uunahin mo. Kaya ako, pinapatutuo ko sa gabing ito, talaga ang ating Panginoon. Kung hindi mo, kasi parang tinatraya ko eh. Oo. Kasi nararamdaman ko eh, na buhay, kahit napaka-importante, pagkakitaan, talagang may nagdadalawa ang aking isip. Pero talagang nananalo ang ating Panginoon. Amen. Kasi yung alam ko ang katotohanan na kung pagbigyan ko itong laman natin ay talagang napaka mo pa sa pananampalataya. Wala tayo. Mm. Wala kang naunawaan. Intindihan. Mm. Walang naintindihan. Tama. Kaya papasalamat ako sa Panginoon na siya ang nangunguna sa atin sa bawat gising, sa bawat araw na ibinibigay niya sa atin. Talagang unang paggising ko, ang Panginoon agad ang naisip ko. Pumapasok sa puso. Kaya kahit kailan hindi ako papayag na makaligtaan Tama. ang ating gawain. Mhm. Kaya kasi kung makaligtaan natin, tuwin wala kang ang babaw ng pagkakaunawa. Unawa. Kasi kung ikaw ay may unawa na, talagang pumapasok sa puso mo ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon na patuloy niya akong sinasamahan kahit Hallelujah. saan. Kahit saan ako pumunta, Panginoon pa rin. Kasi kasi itong nakikita ko sa sanglibutan, talagang ang lakas makaatak kung ikaw ay mababaw sa pananampalataya. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na siya ang nag-aari sa aking katawan at puso. Isipan. Tama. Ako parang gusto ko ba sumali sa makasanglibutan na gawain. Mhm. Pero hindi ako talagang parang naiiyak talaga ako Mm. sa tumitingin sa kanila. Wow. Kasi sabi ko sa Panginoon, sinasabi ko sa Panginoon, bakit Panginoon, halimbawa mawala dito sa mundong ito, kawawa ng mga tao. Totoo yan. Kasi na-imagine ko na, parang pinapa-imagine na sa akin ng ating Panginoon na ang tao dito sa mundo ito, sila ay isang bulag. Kung maatak ka ng isang bulag, parehas kayo malalaglag Totoo sa yan. hukay. Mm. Kaya papasalamat ako sa Panginoon na talagang siya ang araw-araw siyang gagabay sa akin. Mm. Kaya ang aking anak,
sana na siya ay biglang araw ang mga sila tatay. Tama. Yun yung pangarap ko sa Panginoon Amen. na ang anak ko na magbigyan bigyan ng pagkaloob ng Panginoon. Panginoon. Ano niya sa gawain. Gampanin. At pangalawa, ang aking mga lahat ng parte sa ating pamilya. Maraming salamat na patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Walang anumang bagay na nangyayari. Lahat iniiling ko yan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. At yun lang ating patutuo sa ating sarili na ang Panginoon buhay. Tunay na buhay siya. Kasi talagang ayaw akong mapahamak. Ang lakas ng Panginoon, walang makakatalo sa kanya. Tama. Kasi kung tayo ay bibigyan natin ng katawan, yung kagustuhan natin ng katawan, talagang wala ka. Kailangan pagbibigyan lang natin ang banal na Espiritu. Okay, maraming salamat at yun lang ating pagtutuo. Sino po ba? Kabataan. Ang gagawin. Amen. Kung wala na, patuloy tayo sa ating gawain. Amen. Okay, magsisitayin tayo na Praise God. awitan natin ang ating Panginoon. Ang tanong natin. Salamat sa iyo. Aking Panginoon. Ako'y ibibig mo. At pinag-ibig ko. Ang tanging Alay ko sa'yo aking kamay. ay Buhay ko, puso at alma. Di may makaya makipagal. mamamayan. Sa iyong dugo
Baboni,
Okay, maraming salamat. Sitayin tayo. Kumain tayo. Okay, yuko natin ang ating Panginoon. O Lord na makapangyarihan sa lahat. Kami muling lumalapit sa iyo. Na linalapit namin ang aming pasasalamat Lord sa bawat isa. At sa bawat nanonood. Lord, maraming salamat sa mga ibinibigay mo namin sa mundo na inaabot mo ang aming mga pangailangan sa bawat isa dito at sa bawat isa. Lord, buong puso na pinapasalamatan namin Lord, na ikaw ang nagbibigay sa amin para mabuhay dito sa mundo. Lord, sa mga umabot sa dating ko na pinagkaloob nila sa iyo, Lord, ikaw na ang magbalik sa kanila, Lord. Naigit pa sa lahat na ibabalik mo sa kanila. Lord, ikaw ang nakakaalam, ikaw ang nakakakita sa bawat isa at sa bawat mga. Lord, maraming salamat sa gabi ito na ikaw ang nangusap sa bawat isa. Na sila ay tunay na makinig at isa puso ang inyong salita. Na sila ay buong puso na maggalak sa gabi. At hanggang nabubuhay sila sa mundong ito na ikaw ang sa kanilang isipan at ikaw ang ipanahan sa kanilang puso. Na sila ay mahatag sa mga bagay na gawain sa sanglibutan. Na makasanglibutan, Lord, alam namin, Lord, na hindi kaayaya sa Panginoon mo ang mga gawain dito sa bawat. Kaya, Lord, tulagin mo kami sa mga ganong gawain. Ipakita mo sa amin ang tunay na pangangailangan dito sa mundo. Ipakita mo sa amin, Lord, ang katotohanan. Iayag mo sa bawat isa na dito at sa bawat nanonood sa lahat.
Lord, maraming salamat. Yung aking dalangin. At sa Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah. Okay. Okay, tayo ay kinig sa salita ng Diyos. Okay. Sa gabing ito, tayo ay ang salita ng Diyos itanim natin sa ating puso. Kung marinig natin sa ating tainga, idiretso natin sa puso. Para tayo ay lilibangin ng ating Panginoon. Hindi yung maglilibang sa atin si Satan. Ang ating Panginoon ang kailangan maglilibang sa atin Amen. dito sa mundo. Kasi si Satan, ang libangan ni Satan, yung mga bagay dito sa mundo ito, yung libangan ni Satan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, ang libangan natin, itong mga salita ay binabasa dito sa lupa. Ito ang kailangan natin malaman sa lahat. Kasi kung hindi natin ito malalaman, tayo ay mapapahamak dito sa mundong ito. Kahit sabihin natin na nabubuhay tayo dito sa mundong ito, Amen. may kaparusahan kayo sa ating Panginoon. Kahit binibigyan kayo ng anumang bagay dito sa mundong ito, ay kayo ay may kaparusahan pa rin sa Panginoon. Hallelujah. Kasi kayo ay hindi kayo nagsasaliksik ng katotohanan. Patuloy kayo sa gawain na kagustuhan nyo lang. Kasi kung kagustuhan ng ating Panginoon, hindi natin magagawa yan. Kaya ang kagustuhan ng Panginoon, tayo magganap sa Kanya. Amen. Kasi nagpakahirap siya eh. Pinako siya sa atin para sa mga kasalanan. Matubos tayo sa kasalanan. Kasi ayaw tayong masaktan ng ating Panginoon. Parang ayaw niyang makitang naghihirap tayo. Kaya kailangan natin sumunod tayo sa ating magulang, sa ating Panginoon. Yun yung magulang natin lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Siya ang nagsasaway sa atin. Siya ang nagbibigay ng salita. Kaya matutunan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi ito yung kailangan natin matutunan, kasi dito tayo itinutuwid ng ating Panginoon sa kanyang salita. Okay, sa gabing ito, share ko sa inyo salita ng Diyos sa Kawikaan, sa Proverbs chapter 3. Okay. Anak, wag mong kalimutan ang mga itinuturo ko sa inyo. Ingatan mo sa inyong puso ang mga inuutos ko. Proverbs Ingatan daw natin 3. ang mga inuutos ng ating Ama. Huwag natin kalimutan.
Mga kabataan, huwag na kung anong itinuturo ng magulang sa puso natin. At kung ano ang tinuturo ng ating Panginoon sa puso natin. Kasi ito ang inaayag ng ating Panginoon dito sa lupa para hindi tayo mapahamak. Sapagkat ito ang magpapahaba at magpapahunlad ng inyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat, alalahanin mo itong lahagi at itanim sa inyong isipan. Itanim natin sa isipan ang mga bagay na naririnig natin. Mga kabataan, itanim natin sa inyong isipan at puso kung ano mga bagay na tinutuwid kayo, papakinggan nyo mabuti. Kasi ito yung magpapaaba ng buhay sa inyo eh. Itong salita ng ating Panginoon. Amen. Tama. Manatili ka mapagmahal at matapat, alalahanin mo itong lagi at itanim sa inyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati na ang mga tao. Lahat kung sinusunod natin ang mga kautusan, katulad natin, ang kautusan natin, itong salita ng Diyos. Ang kautusan ng kayong mga kabataan, ang inyong mga magulang. Susundin nyo, papakinggan nyo, huwag kayong matigas ang ulo. Magtitiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. Huwag tayo magtiwala sa ating karunungan, ating sarili. Kailangan natin paniwalaan natin ang ating Panginoon. Kung may banal na espiritu ka, nananahan sa iyong banal na espiritu ng ating Panginoon, ay hindi mo ipagmamayabang ang inyong sarili, ang kaalaman. Kasi wala, yung karunungan mo, wala yan sa kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya tayo lahat dito pantay. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Kasi ang ating Panginoon, ituturo tayo sa tamang daan, sa tamang tuwid na pamamaraan dito sa ibabaw ng mundo. Amen. Tutuwid din tayo. Kaya itong salita ng Diyos, dito tayo makikinig. Kasi dito tayo tinutuwid ng ating Panginoon. Kasi kung papakinggan natin ang salita ng Diyos, ay talagang wala sa atin walang liko, diretso ang ating karunungan. Huwag mong isipin na napakarunong mo na matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Lahat ng natin, kaalaman, huwag natin ipagmamayabang. Kasi kung ipagmamayabang natin, ginayabangan mo yung Panginoon, Tama. hindi yung tao. Tao. Ang Panginoon, ang
kapakitahan mo ng kayabangan mo. Hindi yung tao. Kaya kayo na matataas ang isipan nyo dito sa mundong ito, pwede pa kayo magbago. Baguhin nyo pa. May pagkakataon pa. Para yun sa ikakabuti at ikakalakas ng inyong katawan. Para sa ating katawan. Kaya tayo, pag dumadating tayo sa edad, kailangan natin ituwid na natin ang ating sarili. Huwag na natin gawin matigas pa sa ating Panginoon. Papakinggan natin. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng pag-aandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginagawa mo ito, mapupuno na ani ang inyong mga budiga. Mataapaw ang inumin sa inyong mga sisidlan. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang inyong pag-uugali. Huwag natin mamasamain na tayo ay tinutuwid ng ating Panginoon. Kasi lahat ng gawain natin dito sa mundong ito, labag sa Panginoon. Amen. Masasaktan kapag ikaw ay paluin ka ng salita ng Diyos. Isipin mo ay hindi totoo yan. Ba't hindi totoo na nandito na sa kasulatan ng ating Panginoon? Yung iba, ano pa, nagagalit pa. Kaya ang Panginoon na ang magbibigay ng kaparusahan sa kanila. Ganong mga ugali. Sapagkat tinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na ikinalulugdan. Ganon din tayo ng ating tinutuwid tayo ng Panginoon. Amen. Tayo ay tinutuwid din ng mga kabataan, tinutuwid din kayo ng mga inyong magulang, makikinig kayo. Ganon din sa Panginoon. Makikinig kayo sa salita ng Diyos. Kasi kung patuloy kayo na wala ginagawa natin, ginagawa nyo walang kabuluhan, wala kayo papatutunguhan. Kaya kailangan nyo seryosohin nyo ang salita ng Diyos. Amen. Mapalad ang taong may karunungan at pangunawa. So, ano ang karunungan natin sa ating pagkatao? Kailangan marunong tayo tumanggap ng salita ng Diyos. Marunong tayo magpakumbaba. Marunong tayo lahat malinis ang ating puso. Higit po ito sa pilat na ginto. At sa ano parang mga mamahaling bato, walang anumang bagay ang maaaring ipantay dito. Magpapahaba ito ng inyong buhay. Magpapahunlad ng inyong kabuhayan. Tama. At magbibigay sa iyo ng karangalan. Karangalan. Tama. Mas higit pa to ang ating pagsilunod natin ng ating Panginoon. Haba ang buhay. Mas higit pa. Labaw-labaw pa, lagpas pa. ang matatanggap natin sa Panginoon. Amen. Kaya isa puso natin ang salita ng Diyos. Yung mga nakikinig sa live, tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon. Huwag na natin
huwag na natin kontra-kontrahin pa. Kasi ang iba kinukontra pa ang salita ng Diyos. Iibain. Ang karunungan ay mabuti ng inyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa at ang langit. Amen. At bumukas ang mga bukal at mula sa mga ulap ay bumubuhos ang ulan. Ito ang tunay na karunungan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng buhay dito sa babaw ng mundo ito. Ang ating Panginoon. Kaya kailangan natin sundin natin ang kautusan ng ating Diyos. Anak, ingatan mo ang inyong karunungan at kahalaman sa pagpapasya ng tama, huwag mo hayaang mawala ito sa iyo. Kailangan natin, huwag natin kalimutan ang ating karunungan sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Amen. Ang karunungan natin, sinasabi ang karunungan na huwag natin alisin sa ating Panginoon na tayo ay nagpupuri sa Kanya. Yun yung tunay na karunungan sa bawat isa sa atin. Tama. Ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag natin kalimutan ang pananampalataya natin. Yun yung karunungan natin dito sa lupa. Amen. Hindi yung karunungan natin sa mga bagay na sa sanglibutan. Ang tunay na karunungan, marunong magpuri sa ating Panginoon. Mabubuhay kang ligtas sa anumang kapahamakan. Makakatulog ka ng maimbing at walang kinakatakutan. Totoo yan. Wala kang kinakatakutan kasi may marunong ka eh. Hindi mo winawala ang karunungan mo. Sa pananampalataya, pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya, sa ating Panginoon, hindi ka mapapaamak kahit kailanman. Kailangan, habang buhay, nandun ka sa inahanda ng ating Panginoon. Hindi, kahit kailan hindi ka mapapahamak, mapapaganda ang inyong buhay. Napakaganda. Napakaganda ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag natin walain ang ating karunungan natin dito sa ibabaw ng mundong ito. Kasi pag nawala natin to, tayo ay mapapabayaan ang ating Panginoon. Kasi natagpuan na natin ang karunungan natin. Huwag na natin walain. Kasi ang iksi na lang ng panahon natin dito sa mundong ito. Pag winala pa natin, wala na tayo pagsisisi pa. Totoo yan. Pag winala natin ang karunungan natin. Pag natagpuan mo na at binigyan ka na ng karunungan ng ating Panginoon, yakapin mo na buong puso. Huwag mo nang iiwalay sa iyo. Kasi yun yung buhay na walang hanggan. Hanggat makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Tulungan. Tama. Lahat ng nangangailangan ng tulong dito sa ibabaw ng mundong ito, makinig kayo sa salita ng Diyos. Yun lang may tutulong namin, iayag ang katotohanan. Pero kung hindi kayo makikinig sa salita ng Diyos,
Kaya nasa sa inyo na yan. Kayo ay hindi talaga kayo mga anak ng Diyos. Huwag mong pagplanuhan ang masama. Ang kapitbahay mo na nagtitiwala sa iyo. Lahat ng bagay na kung ano mga nakikita natin sa tiwala tayo sa mga anong mga bagay, huwag natin wala man tayong huwag natin pag-isipan na kung ano-ano. Ang Panginoon man ang nakakaalam. Huwag natin pag-isipan kasi magkakasala tayo sa ating Panginoon. Amen. Kung tayo ay kapit-bahay na pag-iisipan natin na mga bagay na ginagawa dito sa mundong ito, ang Panginoon ang bahala sa kanila diyan. Tama. Amen. Huwag kang mainggit sa taong malupit o gayahin ang kanyang mga ginagawa. Yun yung karamihan dito sa mundong ito Inggit Kaya yun yung kailangan natin alisin sa mga anak ng Diyos. Habang nabubuhay tayo sa lupa. Hayaan natin sila na kung anong mayroon sila, hayaan natin. Tanggapin natin ang pinagkaloob lang sa atin ng ating Panginoon. Pasalamatan natin. Huwag natin kung anong mga bagay na nakikita natin, huwag natin pag-inggitan. Kasi yung para sa atin, yun lang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masasama, ngunit pinagpapalan niya ang sambahayanan ng mga matutuwid, pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Kasi kailangan matuwid pagpapalain ka talaga ng ating Panginoon. Matuwid tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Mabibigyan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen. Kaya yun yung kailangan natin may sa puso lagi. Hinahamak niya ang mga nanghahamak Tama. ng kapwa. Ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mga marunong ay pararangalan, ngunit ang mga angal ay ilalagay sa kahihiyan. Yung nagmamagaling dyan, talagang patutunguhan yan, kahihiyan. Tama. Pag umarap ka sa Panginoon, mapapaya ka sa Panginoon. Kasi napakagaling mo dito mawala ka dito sa ibabaw ng mundo. O yung pinagmamayabang mo dito sa lupa, tanggap kaya ng Panginoon. O Panginoon, ito pinagmamayabang ko to doon sa lupa. Hindi kayo katanggap-tanggap ng Diyos. Mapapaya din kayo sa ating Panginoon. Kasi kayo ay mga kapatid na nabubuhay pa kayo sa lupa. Yun yung mga gawain nyo. Magmayabang, mga bagay na imamayabang sa kapwa mo tao. Hindi pwede hindi katanggap-tanggap. Hayaan natin, kung ikaw ay isang marunong, binigyan ka ng karunungan ng ating Panginoon, o ikaw ay napakalinis ng inyong puso. Kaya, yun yung lagi natin isa puso, dito lagi, na isa puso natin lagi ang salita ng Diyos. Okay, maraming salamat sa
ating Panginoon na siyang nagbibigay ng ating kalakasan sa ibabaw ng mundo. At ipapasa ko sa ating Panginoon, Amen. Pastor John. Sila, napakaganda, no? Kinasa ng ating kapatid sa Bravo ay ang kawikaan po ay punong-puno ng payo. No? Sa akin, nung ako pa'y bata pa, mayroon akong naramdaman sa aking magulang na takot na may kasamang respeto. No? Iba ang kabataan ngayon. Kasi, ang magulang noon, maski may ibigay sila, kaya nilang ibigay sa'yo, pag sinabi nilang hindi pwede, hindi pwede. Tama. Amen. Kahit maglupasay ka, iiyak dyan, at laging may hawak ng pamalo ang aming mga magulang. Kasi napaka-importante po sa kanila. Bakit ginawa kaya nila yon? Dahil ayaw nila na mapapahamak. Amen. Kaya kami noon, sa tingin pa lang ng aming magulang, at titig pa lang ng aming magulang, pag lumingon ang aming magulang, lalo pag may mga tao, yun yung binasa natin, ganito. Alam na po namin yon. Anong kasunod? Nakits nyo? Amen. Bakit noon ang mga kabataan gusto kong magkaroon ng laruan na isang truck-truck. Pangarap ko na magkaroon ng truck-truck. Isa araw ng pista yon. Kasi sa pista ng probinsya, may mga balloons, may mga truck-truck, may mga andaming mga laruan. Alam mo, hindi ako binibigyan. Anong ginawa? Gumagawa ako ng sarili kong laruan. Ano sabi ng papa ko? Kung binilhan kita, hindi ka matuto na gumawa, na tumayo sa iyong sarili. Take of it. 14 years old, 13 years old, ang mga bata noon, matured na. Nag-gets nyo ako? Amen. Bakit kaya? Dahil sa disiplina po ng magulang yan. Pero ngayon, 17, 16, 18, 20, halos hindi pa marunong magsaing. Maghugas ng plato. Kami noon, 9 years old, 10 years old, 12 years old. Bakit kaya? Tinuturuan na ng magulang para ma-independent ang iyong sarili. Kalikasan po yan. Yun yung nawala sa tao ngayon, Brother Ando. Kaya ang tao ngayon, mga kabataan, hindi na nire-respeto ang magulang. Nagawa kasi silang batas. Yes. Para na Bakit? Lalo na yung mga kongreso gumawa ng batas. Pero labag sa Biblia po yun, Sister Helen. Ipabasa ko sa inyo, sino ko na magbasa sa inyong mga kabataan. Buksan nyo ang kawikaan. Ganito ang mga magulang namin noon. Proverbs 29 o kawikaan 29, verse 15. Nais kong bumasa sa inyo. Sinong maganda magbasa? JM. Si Paul. Sige, basahin nyo. Kawikaan 29 o Proverbs sa English. Verse 15. Simulan natin sa 15. Basahin nyo maigi.
Ganito po ang aming magulang. Bakit ginawa ng magulang namin yon? Dahil mahal kami. Kaya bata pa kami, namulat na kami, na marunong na. Tingnan nyo. Sige. Nakita nyo na? Proverbs Saan? Proverbs. chapter 29, verse 15. Okay. Hindi pa mabasa. Gusto ko kayo magbasa para makita nyo mismo. Kasi yun ang tinuro ng ating kapatid. Ha? Sige ikaw. Sige. 29. James, sige. 29, 15. Wala. Ayaw nyo? Practice na. Ikaw po. Ikaw Sam. Bigaan. 15. Oh. Ang pagpalo sa bata upang siya ay tuwid ay makaturo sa kanya ng karunungan. Ngunit ang pabayaan lang siya ay mapapagbigay siya ng kakahiyaan sa kanyang mga magulang. Okay. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan. Nagets nyo? Kapag pinalo kayo ng magulang nyo, ibig sabihin, gusto ng magulang nyo na mayroon kayong natutunan. Amen. Amen. Alam nyo ba ang kaibahan ngayon sa mga bata? Pag umiyak ang mga bata, gusto ko yan. Ang gusto ng magulang, anong ginagawa? Bigay. Bakit? Ayaw ng magulang na iiyak ang kanyang anak dahil naririndi siya. That's wrong. Tama ba? Ginawa mong iyong anak na bubo. Tama? Kung wag mong bigyan, wag mong bigyan. Bigyan mong pamalo. Tatalino yan. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi talaga ako binilhan ng papa ko ng laruan. Anong ginawa ko? Gumawa ako ng sarili kong laruan. Anong nasabi ng papa ko? Hindi, natuto ka. Ang pamalo at saway ng magulang ay nagbibigay ng karunungan. Ngunit ang batang pinabayaan ay nagbibigay ng kanyang kahihiyan ng kanyang ina. Kaya pag nakita mo ang kanyang magulang na may bisita, nakita ng magulang nyo na may bisita noon, itong nanay ko at papa ko, buhay pang mama ko. Pag tumingin ang papa ko na may bisita siya, palakad-lakad kami sa harapan. Galit yan. Bakit? Kung anong ginawa mo, refleksyon ng magulang yan. Tama. Nagets nyo? Amen. Kahihiyan. Hindi kayo ang nakahihiyan. Kung kayo'y pasaway sa labas, ang kahihiyan ay ang magulang. Sabi ng Biblia. Nagets nyo? Malinaw ba sinabi ng Biblia? Amen. Pagka ang masama ay dumadami, pagsalangsang ay dumadami. Kaya ang mga bata ngayon, Sister Helen, ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Swerte na lang ang ating mga anak, Brother Ando, dahil nadala natin sa salita ng Diyos. Ayaw na makinig. Umatin ka. Ayaw ko. Ayaw ko. Bakit? Pagka ang masama ay dumadami, dumadami na ang masama ngayon. Yung mga kabataan, 16, 17, 15, yayain mo sa church, hindi ko ating dyan. Sisimba na lang yan pag may bulak na sa ilong. Bibisita lang yan sa simbahan kung may kamag-anak na patay. Nagets niyo ko? Amen. Kaya nga sabi niya, dumadami ang pagsalangsang at dumadami. Ngunit ang mamamasdan, ang salitang pagsalangsang masama ay dumami ang pagsalangsang. Ibig sabihin ng salitang pagsalangsang, yung sinasaway nila ang salita ng Diyos, hindi na nakikinig sa sinasasabi ng Diyos. Hello, nag-gets nyo? Itong panahon ngayon. Paano mo madala ang kanyang anak na papunta sa simbahan dahil ang tatay rin
isa rin. Sabi. Nag-gets nyo ba? Amen. Kaya sabi niya, ngunit ang mamasdan ng matuwid ang kanilang pagkabuwal. Masdan nyo ang kanilang pagkabuwal. Sawayin mo ang iyong anak. Ito, dinugtungan ko lang sinabi ng brother ng kanya. At bibigyan kanya ng kapahingahan. Sawayin mo ang iyong anak. Bibigyan ka ng kapahingahan. Tingnan mo yung anak mo na puno ng disiplina at puno ng saway at nakikinig, bibigyan ka ng kapahingahan. Rerespetuhin ka. Amen. Pero yung anak mo, kaya ang mga bata ngayon, pag iiyak lang, pag iingi, bigay agad. Nagmamakto lang, bibigay agad. Bibigyan mo kasi naiinis ka. Di ba? Noon, hindi. Ay, talaga. Hindi ba bakat yung puwet mo? Kung hindi ka makikinig. Yeah. Sabi niya, ako ba nagsasabi nito? Sino? Panginoon. Panginoon, Biblia. Oo, bibigyan ka niya ng kaluguran ng iyong kaluluwa. Alam mo, kung saan walang pangitain ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Kaya kami dati, takot na takot kami gumagawa. Dati galit na galit kami sa naramdaman namin. May galit kami kasi pag pinalo ka, sino bang, di ba? Sino bang natutuwa? Pag napalo ka. Kaya ingat na ingat kami na gumawa ng kasalanan. Bakit? Pag gumawa kami ng kasalanan, pitik, bakos. O, kasi bakos yung papa ko, may sinturon lagi. At saka, yung sanga ng bayabas. Tingnan mo. O, sabi ng Biblia, iiksin na lang tayo. Nais kong bumasa. Sabi po, sabi sa Kawikaan ulit. Tingnan niyo mga at sa Hebreo 12:6 pala. Sorry. Hebreo chapter 12 verse 6 sa New Testament yan. Basahin ko. Sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang itinutuwid at ang bawat itinuturing na anak ay hinahagupit o pinapalo. Minsan, kapag anak tayo ng Diyos, ibig sabihin may karapatan ng Diyos na magmamalo sa atin. Pinapalo tayo, binibigyan tayo ng pagsubok. Nag-gets ako? Amen. Dahil mayroon tayong isang bagay na mali. Pero salamat sa Diyos, bakit tayo magpasalamat tayo sa Diyos? Naramdaman natin na anak pala tayo ng Diyos. Amen. Pag once na hindi ka pinalo, hindi ka niya anak. Nag-gets ako? Amen. Kahit pasaway yung mga anak ng kapitbahay ko dyan, wala akong karapatan na mamalo sa kanila. Dahil hindi ko sila anak. Nag-gets nyo? Amen. Kaya nga sabi kong anak tayo daw tayo ng Diyos. Kapag tayo tinutuwid at pinahagupit o pinapalo. Kasi anak tayo eh. Nag-gets nyo? Kaya ganun din ang mga kayo, mga anak. Na minsan, wag sasama ang loob nyo na pinagalitan. Wag sasama ang inyong kalagayan na kayo ay galitan naman. Hindi. Tinutuwid kayo. Ano sabi sa Revelation chapter 3 verse 19? Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Sinasaway at pinapalo.
Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Nag-isyo po mga kapatid. Pag once na kayo ay hindi na pinabayaan ng Diyos, hindi na kayo nakaranas ng pagsubok, mag-isip kayo minsan. Ibig sabihin, wala kayo mali. Nag-isyo. Amen. Pero kung kayo ay nakaranas ng pagsubok, balikan nyo ang inyong sarili. Lord, baka may mali. Sana ko nagkasala. Ipaalala mo sa akin, pinalo mo. Diba? Kasi may pagpalo kasi ang magulang, mali din. Kasi may palo ang magulang na tawag nun galit. No? Kasi dapat pag pumalo ang magulang, sabi rin sa Biblia, sa Episo, hindi na natin buksan. Na madaling tasyon. Ang sabi rin sa Biblia, huwag daw iudyok ang ating mga anak sa galit dahil sa iyong pagpapalo. Nagits niyo ako? Amen. Para magkakontra yung verse na binasa ko at saka sa Episo. Tama. Hindi magkakontra yun. Mayroon kasi pagpalo na palong galit. So, iba yung galit. Di ba? Na pag pinalo mo ang isang bata, hindi mo na kinilalang anak mo yon. Galit na, gusto mo nang patayin. Parang hindi mo na nakilalang. Ang tawag noon, sabi sa Episo, huwag mong iudyok o ibuyo. Sabi sa na anong Tagalog doon sa Episo, huwag mong ibuyo ang iyong anak huwag ibuyo ang iyong anak na magtatanim ng galit sa iyo. Yon, nag-gets nyo ko? Dahil sa iyong pagpapalo sa Episo. So, dapat pag pumalo tayo, bakit mo ginawa yan sa iyo? Dahil mali ka. Ayaw kong ulitin mo yan, ha? Diba? Ganon. Nag-gets nyo ko? Amen. Kasi ang mga bata ngayon napakatigas talaga mga kapatid. Napakatigas. Kaya hindi na sila naniniwala sa salita ng Diyos. Kayo, swerte kayo. Kayo. Bakit? Nakaatin kayo, nakikinig kayo sa salita. Napakaswerte nyo. Pero yung mga bata ngayon, na mga teenager o binata, kahit anong sabi mo sa salita ng Biblia, parang batingaw lang ang tainga. Siguro punong-puno ng tutuloy sa tayo. Hindi makakaintindi. Nag-gets nyo? Amen. Ano sabi ng Biblia? Dumadami na ang masama at pagsalangsang ng mga kabataan. Dahil sa hindi nila nakikinig sa kanilang mga magulang. Marami na ngayon. Pag sumagot ang mga bata ngayon, diba? Carmelite. Kami, kahit wala kaming busis, pag nakita ng mama namin o tatay namin na bumuka ang bibig, kung sa Bisaya pa, lamparo. Laparo na. Ano yung laparo? Yung sampal man na napakalakas. Kasi pag sampal, mahina lang yan eh. Sa amin, laparo talagang gulong ka, matamaan ka. Diba? Kaya iba ang kabataan na ngayon. Mas matured ang mga kabataan noon. 9 years old, marunong na magsaing. Marunong na sa mga bahay. No? At ang magulang noon, pinapayagan ka maglaro, may oras. Pagtanghali, ang magulang ay may dalang pamalo, kailangan matulog ka sa tanghali. Nag-gets nyo ko? Amen. No? Ganun ang magulang. Pero ngayon, sus, ano ba yung nangyari? Di ba? Masiga pang anak kayo sa magulang. Totoo ba yan? Totoo? Masiga pang anak. Di ba? Kasi, dahil din minsan sa magulang eh, nasa magulang din yan.
sinasanay. Ini-exercise na kasi. Pangalawa, yung batas na ginawa ng mga politiko na yan. Ano sabi ng anak ko? Terde, bukan mo paluin, sumbong kita sa pulis. Ba? Alam niya yung right niya. Alam na. Di ba? Alam niya yung right. Ngayon, pag pumalo ka sa anak mo, dati sa totoo lang ha, nag-aaral kami nung elementary ako. Kasi ako lagi, buhok ko mahaba, ginugupitan. Kuko namin tinicheck ng teacher. Mamamaga tong aming kamay, namumula. Uuwi kami sa bahay na may mga pasa kami. Pero hindi kami kinakampihan ng mama namin. Ano sabi ng mama namin? Ng magulang ko? Tama lang yan. Para madisiplina ka. Ano sabi ng mama namin? Pag may kaaway kami sa labas, pag umiyak kami, umuwi dito, dinadagdagan pa ng nanay namin. Bakit? Bakit? Kasi ang katwiran lang, kung nandito ka, hindi ka makapag-away dyan. Sa bahay, gala ka. O pero ngayon, pag nakapag-away ang anak dyan, sugod agad ng nanay. Saan nga? Nakipag-away na rin sa nanay ng bata na kalaro ng away. Di ba? Kinukonsinti. Punong-puno ng konsinti ngayong panahon ngayon ng magulang. Totoo ba yan? Maniwala kayo. Kasi ang anak nyo, ayaw nyo umiiyak. Nak! Kasi nakukuriti ka sa tayo nga. Bigay mo yan! Asar na ko sa tayo nga. Di ba? Mali, pero mali yun eh. Huwag talagang bibigyan. Napapahamak ka. Ikaw rin mapapahiya. Ikaw rin magulang ang mapapahiya. Kung anong ginagawa ng anak mo, hindi yung anak mo ang napapahiya, sabi ng Bible, kundi ang magulang. Linaw eh. Malinaw ba yun? Amen. Kaya gano'n na lang kagalit ang magulang sa inyo. Bakit? Hindi naman kayo napapahiya eh. Sila ang napapahiya sa mga tao. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon din ang ating Panginoon, ang ating church. Kung tayo naman ay pasaway din, ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ang mapapahiya, hindi kayo. Sino ang napapahiya? Ang church. Yan ba ang church nyo? Okay lang pala sa inyong ganyan. Basta nyo yan. Ano isip? Ay, sa amin hindi kami ganun, sis. Iba sa amin. Diba? Nagre-reflect din sa ating mga Kristiyano, nagre-reflect din sa atin ang church. Tama. Amen. Kung ginagawa mong kabalustugan yan, ang marereflect. Tingnan nyo ha. Hindi ko naman inanong iglesia. Okay naman ng iglesia. Ang sabi, maraming iglesia, naninigarilyo, wala pa kaiba sa libutan ng babae, pero iglesia sila. No, hindi ko nilahat ha. Pero anong dinala nila? Anong babalik? Ganun pala ang iglesia. Nagits ko? Anong binabalikan? Church. Nagits nyo? Amen. Kaya ingat din. Ingat din tayo, mga kapatid. Tayo po yung tayo mga kapatid na nawa, napaalalahanan tayo. Tugtong lang po yung sinabi ng ating kapatid na si Brother Rando. Simulan niya. At ako po ay sa ating gawain ay hayaan yung mga kapatid na basta manatili lang tayo, huwag tayo pipitaw sa ating Panginoon para bang mangyari, no? At Amen. basta ang sabi nga ni Pablo, mamatay man mabuhay. Kahit si Pablo na nga lang nag-isa eh. Pinatay na lang siya nung nag-isa siya. Walang kakantri siya pero patuloy man si Pablo. No? Tayo po yung manalangin mga kapatid. O Lord God, maraming salamat sa mga biyaya na binigay mo sa amin sa oras na ito na dakilang makapangyarihang Diyos na ikaw po ang patuloy na nagpapala sa amin.
O Lord God, na sa pagbibigay mo ng pagpapala sa amin, ikaw po, Diyos, na binabalik namin ikaw po. Salamat sa lahat ng ito. Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa aming lakad ni Brother Nando na ay kasama ko sa kanyang hanap buhay. Ay sinama ko. Nawa, Lord God, bigyan mo kami ng kalakasan at karunungan na anumang mga project niya ay bigyan mo siya, Lord God, ng marami pa ng mga project. At ganoon din ang aking hanap buhay. Kasama ko ng aking may bahay. Ay nawa, Lord God, at ito'y ikaw po ang maglabay sa amin ng aming hanap buhay. Ano mga pagsubok na naranasan namin, alam namin, Lord, pakiramdam po ay may pinalo ka sa amin upang, Lord, ipakita mo kung saan kami nagkukulang at nagkakamali. At ganoon din, Lord God, na aming kapatid na Sister Helen, pagpalain mo si Brother Henry, nawa na maintindihan niya ang salita ng Diyos na napakabisa ng bibigay ng buhay na walang hanggan. At ganoon din, Lord God, ng aming kapatid na Sister Linlin, ang lapit ng uwi. Ingatan mo po siya, Lord God. Ang kanyang pag-uwi, ikaw po ay magbigay ng wisdom, kung anong mga pagsubok, anong desisyon sa kanilang buhay, kanyang kanyang asawa, at kanyang mga anak. Ikaw po, Lord God, na maglabay sa kanilang kaisipan, na magbigay ng kapayapaan. Ikaw po magbigay ng desisyon, at nawa maging kalooban mo, Lord, na mangyari sa buhay nila. At ang kanyang mga anak, ingatan mo po, Lord, na sa piling ng kanilang ama, ingatan mo po si Arcel, ingatan mo po, Lord, at ang kanyang mga kapatid. At ganoon din, Lord, ikat ang aking mga anak, si Paul, si James, mula sa aking ikaw po mag-ingat sa kanila. At ganoon din mga anak ni Sister Helen sa probinsya, ingatan mo po, Lord, at gabayan mo ang mga anak nila. At ganoon din, Lord, na Sister Annabelle, ingatan mo anong mga pangangailangan nila, nawa ikaw po ang magbigay ng karunungan, ma-provide nila, Lord God. Nawa maging mainit sila sa gawain, Lord, sa Panginoon, sa iyo, Lord God. Nawa maintindihan nila ng gusto ang iyong hiwaga, ang iyong kapahayagan. Nawa ganun din, Lord, Sister Ivy, O Lord God, ikaw na po ang mag-ingat sa kanila. At ganoon din, Lord, lahat po, ikaw po ang magbigay ng pagpapala sa amin. Ama, maraming po salamat, Sister Dina, ingatan mo sila, Lord God, sa nasa ibang bansa, at ganoon din si Mariela, ingatan po, Lord God, ano mang karamdaman sakit, O Lord God, nawa magiging kagalingan agad ang matatamo, magiging mapayapa ang kanilang paligid sa malayong lugar, O Lord God. Ama, marami po salamat sa mga nanonood, nakikinig, nawa maintindihan nila ang mga salita, Lord God, na lumalabas sa gawain ito. Marami po salamat. Ikaw po, Diyos na makapangyarihan sa palang Kristo. Lahat mo sa big name. God bless mga kapatid.